Gandang araw mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay ethical state. Ito'y galing sa konsepto ni Wilhelm Friedrich Hegel, isang German philosopher na kanyang pinaliwanag sa kanyang librong Philosophy of Right. Napakakapal na libro yon. At si Hegel bilang German philosopher mahirap intindihin, no? Ito'y kaugnay sa nangyayari kamakailan sa pag-aresto, pag-kidnapping pala ni Presidente Duterte, no? Hindi aresto 'yun, kidnapping 'yun, no? Kasi importante si Hegel because many structures, many model of modern democracy were patterned after the philosophy of Hegel, no? Mga Enlightenment philosopher ng Germany. According to Hegel kasi, no, the structures in society, especially democratic structures like the government, Congress, state, and especially the laws, are products of human rationality, pag-iisip ng tao, no? At kung ito ay hindi sumasang-ayon sa struktura ng rationality, yung estadong iyan ay magkukulaps. No? Sunod-sunod yan. You violate one, parang domino yan. Sunod-sunod na yan hanggang sa bumagsak ang estado. Pag sinabing mong estado, state, no? Well, siyempre, ang isang estado ay may population, may border, may central government, may defense force, may mga batas, and of course may finance, may fiscal economy. Ngayon sa central government, no, depende, may maraming model. Pero sa atin dito sa Pilipinas, it's composed of executive, legislative, and judiciary, patterned after the United States. Pero kahit yung sa United States, ang nag-inspire sa kanila, sa mga founding fathers nila, tulad ni na John Adams, na Thomas Jefferson, ay ang mga historical writing ng isang Greek historian na si Polybius na nabuhay noong second century BC. Si Polybius, historian siya. Kasi si Polybius, nung pinag-aralan niya bakit successful ang Roman Republic, no? Hindi pa empire. Kasi nagtaka siya na yung Greece with all its glory, with all its intellectual tradition, ay natalo, nagapi ng mga Romans, no? At nakita ni Polybius na sa model ng Roman government ay kaya nila na-maintain yung power nila to control sa vast empire. Kasi nagsimula sila sa monarchy, pero of course siguro kay mga unang monarch ay matitino, magagaling. Kaya lang, paglipas ng panahon, yung mga eredero nila, napapasa yung sa eredero, hindi na sila kasing galing ng mga tatay o lolo nila at naging abusado na. Hanggang sa nagkaroon ng, siyempre, revolusyon, nagkaroon ng rule of the few, yung tinatawag na aristocracy, no? Mga learned, mga may kaya, nag-aral, no? At kaya lang, eventually, the aristocracy was corrupted at nagkaroon ng oligarchy hanggang sa may mga nag-rise na mga leader. At to balance this, no, the birth of the Roman Republic, nagkaroon ng more or less semi-democratic structure. May Senado, no? May consultative body, hanggang sa later on nag-evolve, nagkaroon ng empire. So may check and balance, no? At yung check and balance na yan ay siyang nag-inspire sa mga founding fathers ng Amerika. Kasi si John Adams, he read Polybius, yung Greek historian. In fact, pinadala na rin ng copy si Thomas Jefferson ng mga writings ni Polybius. And the American Republic was born, kaya nga nagkaroon sila ng three branches, no, na dapat check and balance. At kinopya rin niya ng Pilipinas dahil naging kolonya tayo ng Amerika, yung form of government nila ay pinamana sa atin, imposed actually sa
sa atin. No? Ngayon, ang nangyari sa pagkahuli ni Duterte, President Duterte, una, walang warrant. No? Second, labag sa proseso mismo ng ICC na dapat iharap muna sa local court. Pangatlo, may TRO ang Supreme Court natin pero hindi sinunod. Ako, ngayon pinapa-explain sila. Pero ano magagawa ng Supreme Court? No? Wala naman silang army. No? Yung executive ngayon talagang nagmamalabis na. No? Sila yung may hawak ng military tsaka police, no? Mga armed service tulad ng Coast Guard, civilian armed service ang Coast Guard. Sabi nga, the power is in the barrel of the gun. So, sila yung may hawak. Anong magagawa ng Supreme Court kung talagang suwayin sila ng executive? No? Kasuhan ng kaso, kung may kaso, sinanguhuli, police din. Ako, delikado, napaka-fragile ng situation natin yan. Ang yung legislative natin, at wala sila pakialam. Nakaw lang sila ng nakaw. No? Kaya, that's where we are right now. And yung pagkahuli kay Duterte na lumabag sa proseso, hindi sumunod sa TRO, sa utos ng Supreme Court, will eventually lead to the collapse of Philippine state. No? Ano ba yung ibig sabihin pag nag-collapse ang estado natin? Ako, either revolution, madugo, hindi madugo, o mas matindi, civil war. Kasi ano yan Pilipino sa Pilipino. Siguro isang grupo may sasama ng military, itong grupo may sasama ng military. Magkapatayan yan. We are in a very, very precarious situation right now in the country. The situation is very fragile. Dumadami yung tao sa kalye. Sa AFP, may mga bulong-bulong na rin. No? May mga parang may nakausap nga ako, sabi yan, nag-aantayan lang. So, ano kaya mangyari? Kung may mangyari man, hindi na yung traditional pa na ganun pa rin. Status quo, may presidente, may senado, may kongreso. Because as of now, it's not working. No? It's pinakita na sa mga events in the past few days, it's not working. Maraming formula ang pinag-uusapan. Isa sa formula nakita kong medyo feasible, yung National Transformation Council. No? Wala ng senado, wala ng kongreso. And of course, the chair there will be Vice President Sara Duterte, who will become president as the constitutional successor. Then even the Constitution needs amendment. Medyo may good thing din akong nakikita sa mga kaguluhan ito kasi naghahanap tayo ng modelo sa new paradigm, sa episode natin na paradigm shift, sa episode natin na cultural revolution, political parties. Naghanap tayo ng modelo. Baka we can come up with a new model that suit our republic, Philippine Republic, with the prorapted islands, maraming isla, no? May kakalayo. Maraming nation. Kasi sa isang estado, marami ring nation no? Ang estado, bansa, ang nation ay bayan. No? You have the Ilonggo Nation, you have the Muslim Nation, you have the Tagalog Nation, you have the Ilocano Nation. You have the indigenous Filipino nation sa Cordillera, marami rin dyan. No? Na naghahanap tayo ng modelo na, so far modelo natin may sila, may autonomy, pero naghahanap pa rin tayo ng modelo na would best govern us, would have better check and balance. No? Kasi so far, nakita na natin yung kahinaan nitong three branches of the government. So, yun ang siguro nakikita ko, baka it's still part of the birth pains of our nation because we're still a young nation. So naghagilap tayo ng modelo. Sa Europe noon, maswerte sila kasi may mga intellectual sila na nag-iisip. At tulad ng social contract ni Jacques Rousseau at marami doon sa mga intellectual model ay na-implement sa lipunan nila. Lalo na yung the emergence of social democracy. Kahit si Jeffrey Sachs, sabi na Professor Jeffrey Sachs, magaling na economista at political analyst, na what he likes about Europe is the social democracy. Not the party, but the ethos, the way of life, the way of political life, the way of economic life. No? Kasi sa social democracy, it's an egalitarian society. Wealth is more
distributed, no? So, ganun. So, but meanwhile, seryoso ang sitwasyon, very fragile, no? Baka isang pitik na lang, isang tulak lang dyan, baka magkulapsa o baka kasi mainit ang ulo ng mga tao ngayon eh. Una sa lahat, ang present administration is not governing, hirap ang buhay, palpak sila, grabe pa yung corruption. No? Tapos ito pang ginawa kay Duterte, at least nga nagkaroon ng mukha ang posisyon sa mukha ni President Duterte and Vice President Sara Duterte. No? Simple kasi mag-isip ang tao eh. Noong panahon ng EDSA 1, si Marcos masama, si Aquino mabuti. Yun lang. Simple lang. So ngayon, ito na, Marcos Jr. masama, Duterte mabuti. Although, lalo na yung Katoliko, ayaw pa rin sa mga Duterte kasi ayaw ng mga Duterte humalik sa puwet ng mga obispo, mga primadona yan. Kaya tahimik sila. Pero yung ibang, marami ng kongregasyon, iglesia, lumabas na nga eh. No? So tingnan natin in the next few days kung anong mga developments. Kasi, but as of now, it's really very fragile. Pero siguro ang sa paghanap natin, ito yung modelo ng ethical state ni Hegel kasi sabi niya the state is the embodiment of human rationality where the individual freedom is synchronized with the freedom of the many and the state provides for the people, no? Kasi sa traditional model, you have the market, you have the state, the market of course produce the goods, the state appropriate the goods, no? Kung corrupt ang state, the goods are not well appropriated. Ang mayaman, lalong yayaman, lalo na yung mga magnanakaw, at lalong marami maghihirap because of a dysfunctional state. But in an ethical state, the state really provides for the people, appropriates the good properly. No? Importante sa Hegel. No? In fact, later on si Karl Marx, sabi niya, the philosophy should be used to move people, not just remain in theory. Hence, the communist revolution was born, millions died. No? In fact, hindi mo lubusang maintindihan si Karl Marx unless you know Hegel, the philosophy of Hegel. Because many of the thoughts of Karl Marx were really reactions to Hegel. And as I said, many model of modern democracy came from the philosophy of George Wilhelm Friedrich Hegel. So siguro sa intellectual circle, eventually bumaba sa mga tao, baka pwede natin explore to, pag-usapan pa itong konsepto ng ethical state ni Hegel kasi nakikita ko baka maging magandang modelo siya para sa atin sa Pilipinas. So pag-usapan pa natin.